Nakatanggap po ang komisyon ng isang sulat mula sa dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kung saan po ay kanyang inabisuhan ang komisyon na hindi po siya makakadalo sa hearing ngayong hapon. Sa ika-4 na pagkakataon, hindi pa rin humarap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI nitong Lunes. Sa halip, nagsumiti siya ng second supplemental affidavit na ayon sa ICI ay kaparehong dokumentong binasa niya sa Senate Blue Ribbon Committee noong Biyernes kung saan pinangalanan niya ang ilang opisyal at individual na umano'y sangkot sa kickback scheme sa mga infrastructure projects. Kinumpirma rin ng ICI na nagsumiti na ng aplikasyon si Bernardo para maging state witness sa investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Siya po ngayon ay nag-a-apply under the Witness Protection Program or RA 6981. Dito po sa batas na ito, pinaliwanag niya that there is a confidentiality clause or provision wherein siya po ay pinagbabawal na mag-disclose ng anumang informasyon na konektado sa kanyang application bilang maging state witness. Ayon sa ICI, idaragdag ang affidavit sa susunod na referral na kanilang isusumite sa Office of the Ombudsman. Sabi naman ng DOJ na si Bernardo na isang protected witness sa ilalim ng Witness Protection Program ay kabilang sa mga whistleblower na nagbigay ng umano'y tell-all evidence kahit laban pa sa ilang senador. Samantala, sinabi rin ng ICI na kanila nang sinusuri ang mga pahayag at video na ipinost ni resigned Congressman Zaldico sa social media. Tinitignan ng Commission if this is a verified information or ito is acceptable evidence as far as we are concerned. No? So malaking bagay sana kung ito ay ginawa under oath para mapatunayan talaga na ang sinasabi sa anumang statement or sa anumang video ay katotohanan talaga. May natanggap na rin umanong return sa BINA mula kay Ko at pinag-aaralan na ng legal team ng ICI ang posibilidad na dumulog sa Regional Trial Court para humiling ng contempt order. 2 beses nang ipinatawag ng komisyon si Ko, ngunit hindi pa ito nagpapakita sa anumang pagdinig. Samantala, wala pang abiso kung kailan muling ipapatawag ng ICI si dating House Speaker Martin Romualdez sa susunod na hearing. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.